Binigyan ko na kayo ng pagkakataon, pero kung hindi nyo pa rin matatapos ito bago matapos ang araw, magligpit na kayo ng gamit at humanap na lang kayo ng ibang trabaho. President Chen, sumasakit na naman po ang tiyan nyo. Tungkol naman sa paghahanap sa nanay nyo, wala pa rin po kaming balita. Dagdagan ng mga tauhan at ituloy ang paghahanap. Sige po. Ma, 20 taon na? Nasaan ka ba talaga? Hinto. Sabi ng huminto kayo, Bilis, takbo! huminto kayo. Sabi ng huminto kayo. Ang amoy na ito. Ano ba ito? Ang baho. Tigil. Chen. President Chen. Akin na yan. Amin ito. Sarili naming gawang atsara, alam nyo ba? Aray! Aray ko po. Huwag niyong sirain, wag! Anong ginagawa nyo? Huwag nyo sirain, umuwi na kayo. Umuwi na kayo ngayon din. Heto, kumain ka. Oh, kumain din kayong dalawa. Tikman nyo itong atsara namin. Napakasarap nito. Sige na, kain na. Ang atsarang ito. Ito ang timpla ni nanay. Itong atsara na ito, saan ito nanggaling? Chen Hong, tingnan mo ang trabaho ng nanay mo. Pati itong paglampaso ng sahig, parang hindi man lang nilampaso. Anong tinitingin-tingin mo? Matandang walang pakinabang. Natapakan mo ang paborito ko, lumayas ka na, lumabas ka. Lalampasuhin ko po. Lalampasuhin ko po ulit. Ikaw talaga. Ma, wag na po kayong magalit. Chen Yue, hindi ba't sinabi mong ilang araw? Alang ay kukunin mo na si Mama. Isang buwan na ang nakalipas. Bakit wala ka pa rin? Ay naku, busy ako. 5 bamboo? Pung, wala akong oras. Ano ang ginagawa mo? Itong atsara? Saan ito nanggaling? President Chen. Ako. Iyang atsara ay palihim na nilagay ng katulong namin sa baunan ko. Siya ay tinanggal ko na sa trabaho. Pangako. Hindi na ako magdadala ulit ng ganitong maruming bagay sa kumpanya. Katulong? Ano ang pangalan niya? Taga saan siya? Nasaan siya ngayon? Kumalma ka lang, pinapanood tayo ng lahat. Bakit hindi ka pa umalis? Hi. Ito ang amoy ni Ina? Hinding-hindi ako magkakamali. Hanapin ang katulong na iyon dahil malaki ang posibilidad na mahanap ko na ang aking ina. Naintindihan ko po ang nararamdaman ninyo, pero ang balita tungkol sa pinakamayamang tao sa Haicheng na naghahanap sa kanyang ina nitong mga nakaraang taon ay kalat na sa lahat. Kung ang matandang ginang ay nasa Haicheng lang, dapat ay matagal na siyang nagpakita sa inyo. Nasa kritikal tayong panahon ng bidding laban sa Tianzhong Group at sakto pang lumitaw ito sa napaka-importanting pagkakataon. Madumi silang makipaglaro sa Tianzhong, kaya kailangan nating mag-ingat. Personal mong i-verify ito? Magsagawa kayo ng DNA test? Pupunta muna ako sa pamilyang Zhang. Sige po. Ang ina at Yan Guixi ang naiyan. Ang matandang walang kwentang iyon kung ano-anong panis na atsara ang inilagay sa baunan ko dahil doon ay minumura ako ng boss ko ng todo. Palayasin mo na siya agad, palayasin mo siya ng napakalayo. Ikaw na matanda ka, talagang wala ka nang naitulong, perwisyo ka pa. Tingnan mo kung paano kita parurusahan ngayon. Sandali lang po.
Boss, pakitulungan po ako. Ako. Tumigil kayo. Tigil. Chenhong, simula't bata ay mahal na mahal ka na ni Mama. Ilang araw pa lang siyang nakatira dito, nakuha mo pang saktan. Ang nanay ko, ikaw na masamang biyanan ka. Ngayon, dapat mo akong harapin at paliwanagan, magbayad ka para sa pinsala. Bayad sa ospital, pati na sa trauma namin, huwag kang magkukulang kahit 1 sentimo. Totoo yon. Tingnan mo ang ginawa mo sa biyanan ko. Kapag hindi ka nagbayad ng 30 hanggang 50,000 dolyar, hindi matatapos ito. Aba teka, sino ba itong mga ito? 2 palamunin na pulubi lang pala. Sabi ko na nga ba, naamoy niyo sigurong may makukuha kayo kaya nandito kayo para humuthot ng pera? Itong matandang ito, libre na ngang kumakain at nakatira sa bahay ko. Hindi ko pa nga kayo sinisingil, umalis na kayo. Chen Yue, tigilan mo ang pagpanggap na mabait ka. Hindi ko lang nanay si Mama. Bakit ako lang ang kailangang mag-alaga sa kanya? Kung talagang magaling ka, kunin mo siya. Kung hindi lang, ibinigay ni Mama ang pinagbentahan ng bahay para ipangbayad sa lintik na matrikula ng anak mo sa mamahaling eskwelahan. Magkakaroon ba siya ng ganitong sitwasyon na walang matirhan? Ang kapal ng mukha mong magsalita. Karamihan ng pera mula sa pinagbentahan ng bahay ay napunta sa iyo para ipangbayad sa utang sa sugal ng asawa mo. Akala mo ba hindi ko alam iyon? Dahil sa iyo kaya naghihirap si Mama. Nagsisinungaling ka. Ginawa mo na nga, tapos ayaw mong mapag-usapan? Hong Yue. Itigil nyo na ang pag-aaway. Kasalanan ito lahat ng nanay nyo. Huwag na kayong mag-away. Huwag mong saktan si Mama. Lumayo ka riyan. Hoy, ikaw na delivery driver ka? Anong ginagawa mong bagal-bagal dyan? Late na ang delivery mo. Para ito sa alaga kong si Dudu ang binili kong tubig, bagay lang ito sa kanya. Aba, matapang ka ring delivery driver ka, talagang hinahamon mo ako? Tandaan mo ako. Irereklamo kita, bibigyan kita ng bad rating. Ha. Ang negosyo natin, lalong gumaganda ang takbo. Ang resipe na iniwan ng papa mo, palalaguin pa ito ni Mama. Pagdating ng panahon na ikaw at ang mga ate mo ay malalaki na, ipapasa ko na ito sa inyo para ipagpatuloy ninyo. Ha. Ma, ikaw nga ba talaga yan, Ma? President Chen, nahanap ko na. Siya nga po talaga ang nanay niyo. Walang hiya ka. Ang utang mong 500,000 dolyar, kailan mo babalak bayaran? Kapag hindi ka pa nagbayad, mag-ingat ka dahil pupuntahan namin ang pamilya mo para makipag-usap. Aba, baon ka pala sa utang. Ha. Cellphone ito ng delivery man. Masyadong nagmadali kanina, kaya nakalimutan kong magpalit ng cellphone. President Chen, nahanap na si President Chen. Siya nga ang nanay mo. Alam ko na. Niloloko mo pa rin ba ako? Hinding-hindi iyan mangyayari. Ininom mo basta-basta ang tubig ng customer. Bayaran mo yan. Pagkabayad mo ay lumayas ka na. Huwag ka nang magpakita rito. Wala kang pera, di ba? Kung wala kang pera, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking anak na si Daudu. Huwag po. Ako na ang magbabayad. Ako na ang magbabayad para sa batang ito. Huwag nyo na siyang pahirapan. May anak din si auntie, na katulad mo. Halos kasing edad mo rin siya. Hindi ko alam kung kumusta na ang lagay niya ngayon. At kung sakaling may pinagdadaanan siyang hirap, mayroong kayang tutulong sa kanya? Ganito lang kaliit ang pera, ginagawa mo ba kaming pulubi? Tama, nakakahiya kayo. May anak din si auntie. Mukhang kasing edad mo rin siya. Hi, hindi ko alam kung mabuti ba ang kalagayan niya. Kung may problema man siya, may mabuti kayang loob na tutulong sa kanya? Nay,
Ako po ang anak nyo. Nanay, ako po ang anak nyo. Leia? Ikaw si Laylay? Ikaw ba talaga ang anak ko? Ako nga po, nandito na po ako. Layer. Layer. Sa wakas at nahanap na kita. 20 taon na ang nakalipas. Ang daming sakit ni nanay dahil doon ay nahihirapan na ako sa pamilya ng asawa ko. Kung siya man si Layer at baon siya sa utang, hinding-hindi natin siya dapat kilalanin. Oo. Nay, nalilito na po kayo. Sa tingin niyo ba talaga siya si Layer? Nakita lang niya na maayos ang buhay natin, kaya nagpapanggap siyang kamag-anak natin. Totoo yan. Walang ganoon kaimposibleng pagkakataon sa mundo. Sino ang nakakaalam kung saan galing ang manlolokong iyan? Sino ba ang nakakaalam kung saang lupalok galing ang manlolokong iyan? Ako talaga si Layer. 20 taon na po kitang hinahanap. 20 taon na ang nakakaraan. Noong nasa palengke tayo, nawala tayo nang habulin tayo ng mga tanod. Ito nga ba? Si Mama, sa loob ng maraming taon, halos mabaliw na sa paghahanap sa anak niya. Ang lahat ng sinasabi mong iyan ay alam ng lahat ng mga kapitbahay namin, kaya paano namin malalaman kung hindi ka nagsisinungaling? Tama. Ano ba ang ebidensya mo? Nung bata pa ako, mag-isang naghirap si Mama. Para lang sa amin, itunaguyod niya kaming 3 para lumaki. Ang lahat ng ito, pamilya lang natin ang may alam. Siya nga si Chen Lei. Hoy, bro, itong matandang ito, amoy matanda na at dugyot. Mula ulo hanggang paa ay may sakit na, wala siyang pera. Ang plano mong makalamang ay nagkamali ka. Ha ha ha. Kung gusto mong kilalanin ang matandang ito bilang nanay mo, sige lang. Pero kailangan mo siyang buhayin. Sa lahat ng gagastusin, huwag kang umasang makakakuha. Kahit isang kusing sa akin. Layer. Nakita mo na? Dahil walang nakuha, Tumakas na siya. Ma, gusto niyo po bang sumama sa akin? Ako na po ang mag-aalaga sa inyo mula ngayon. Huwag po kayong mag-alala. Walang utang ang anak nyo. Ito pong lahat ay advance na binili ko para sa inyo, mga bagong damit at bagong sapatos. Ibibigay po sa inyo ng anak nyo ang pinakamagandang buhay. Sandali. Delivery boy ka lang. Saan ka naman kukuha ng ganyan kalaking pera para mabili ang mga yan? Kaduda-duda ang mga gamit na yan? Siguradong ninakaw ang mga yan. Mga nakaw na gamit. Nakaw yan. Anak, hindi kailangan ni Mama ang mga yan. Basta mahanap lang kita, wala na akong mahihiling pa. Ang mga gamit na yan, ibaling mo na sa may-ari agad. Tayo pong mag-ina, kailangan lang nating magsikap ng mabuti. Marunong pa rin naman si Mama na gumawa ng pickles, di ba? Tutulungan kita sa mga utang mo. Ang galing nyo talagang umarte. Pwede mong kunin ang matandang iyan, pero habang nandito siya sa akin, yung gastos sa pagkain at matutuluyan, dapat bayaran mo muna lahat, di ba? Oo nga, bayaran mo muna. Wala akong dalang cash ngayon, pero magpapadala ako ng tao para magbayad mamaya. Walang pera? Uminom ka lang kanina. Ng tubig mula kay Daudu. Ngayon naman, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Dudu para maging patas na tayo sa lahat. Hinding-hindi. Huwag mong apihin ang anak ko. Ma, huwag na kayong makialam. Niusan, bago ito, hindi ba't gusto mong mangutang sa akin pampuhunan uli? Ay, tama, opo. Papayag na ako. Aha. Pero may isang kondisyon. Paluhurin mo siya ngayon din at hingin ang tawad ni Dudu. Sige po, asahan nyo yan. Hahaha. Ikaw. Ma, tara na. Chen Hong, kapag sinubukan mong sumama sa kanila ngayon, aalis ka na sa pamilyang Jiang namin. Ma, tignan mo ang sarili mo dahil ito lahat sa iyo, nitong mga nakaraang taon sa paghahanap sa kanya. Kaming dalawang magkapatid ay nawalan na ng mga pagkakataon. Yung boss mula sa kabilang baryo, alang beses ka na ba niyang inanyayahan sa pabrika niya?
At lagi mo namang sinasabi na hintaying mahanap si Lazy bago pag-usapan. Sige, maghanap ka dahil sa paghahanap mo ay naghirap na tayo ng husto. Bakit ka pa nakatutok dyan sa luma at basag na banga na iyan? Kung nakinig ka lang sa akin noon at binenta agad ang recipe, hindi sana ako maagang pumasok sa pagtatrabaho habang nag-aaral dahil dyan ay napabayaan ko ang sarili ko at hindi ako nakatapos sa magandang universidad. Hay naku, siya ay anak mo. Pero hindi ba't anak mo rin ako? Anong masama kung magmakaawa siya o humingi ng paumanhin? Titiisin mo ba talagang makita na palayasin ako ng biyanan ko, ganoon ba? In-law, luluhod na ako sa harap mo. Ma, hindi ba pera lang naman ang gusto nyo? Patingin nga niyan. Mukhang seryoso naman kayo. Umalis na kayo. Ma, tara na po. Teka muna. Hindi sapat ang puro salita. Kailangan nating gumawa ng kasunduan. Dapat nakasulat sa kasunduan na si Yan Guixiang ay ikaw lang ang mag-aalaga at mananagot. Anumang mangyari sa kanya ay walang kinalaman sa pamilya ni na Chen Hong at Chen Yue. Hindi kami sangkot dito. At kailanman ay hindi na tayo muling magpapansinan. Akin na ang panulat. Huwag kang pipirma. Huwag mong pipirmahan iyan. Ang dukhang ito at ang matandang malapit ng mamatay, napakalalim pa rin ang samahan bilang mag-ina. Nakakatawa. President Chen. Grabe. Ang delivery rider na ito ay si President Chen? Ibig sabihin, ang matandang ito ay ang ina ni President Chen. Oh, magaling kang bata. Nakapasa ka sa pagsubok. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Itong si Chen Hong namin. Siya ang pinakamabait sa iyo. Nagkunwari lang kaming dalawa. Gusto lang namin siyang subukan. Para makita kung tapat ba siya sa iyo, kung talagang marespeto siya sa iyo. Ngayon ay maayos na ang lahat. Nakapasa na siya sa pagsubok. Kampante na po kami, di ba? Opo, Nay. Magkakapamilya po tayo. Huwag na tayong magturuan, iisang pamilya lang naman tayo. Pasok po tayo sa loob, tuloy po kayo. Wala kayong pakialam dito. Bakit pa ba kayo nandito sa bahay namin? Alis na? Ang matandang ito at ang kanyang ate, nabaliw na ba sila? Anong klaseng palabas ba ito? Hindi ko alam. Pero tingin ko ang kapatid kong ito ay mukhang pamilyar. Pamilyar? Ang pinakamayaman sa Haicheng? Si Chen Kingsong. Ah, nakuha ko na. Kaya pala mabilis pa sa kidlat ang pagbabago ng ugali ni na Guo Mei at Chen Hong. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Siguradong nalaman na nila ito at gusto nilang solohin ang lahat ng kayamanan. Hindi pwede. Halika, bumalik tayo. Balik. Mabait na bata. Magpahinga ka muna sa bahay namin po. Hindi na kailangan. Ang bahay niyo ay masyadong mataas para sa amin ni Nanay. Ay, President Chen, ay mali po, brother. Simula ngayong araw, lumayas kayo sa Sanchi Group. Ang pamilya nyo ay walang mga delikadesa. Ipaban ko kayo sa buong industriya. Nagmamakaawa po kami. Nagkamali po kaming dalawa. Leia, hayaan mo na sila. Ayos lang si nanay. Nay, tara na. Sandali po. President Chen, niloloko po kayo. Hindi niyo po talaga siya ina. Nagpapanggap lang siya. Ikaw, Anong sinasabi mo? Tingnan niyo po. Ito ang pinakuha ko ng palihim. Ang lalaking ito ay manager ng Tianjin Group, si Zhao Gang. Alam ni Zhao Gang na kayo ay nag-aalok ng malaking halaga para mahanap ang inyong ina. Kaya sa kritikal na sandaling ito ng bidding, ay pinadala nila ang matandang ito para magpanggap na ina niyo po. Ang layunin ay para makalapit sa inyo at makakuha ng sikreto ng negosyo po. At iyong garapon ng atsara, hindi naman talaga gawa niya yon. Recipe, yun ang sarili kong biyenan na totoong ina ni Chen Hong, isang sikretong recipe ng pamilya nila. Dahil sa pagmamahal ng biyenan ko sa anak niya, ay pinapabaunan niya si Chen Hong minsan para makakain din ako. Walang kinalaman ang babaeng si Yan Guixiang. Diyan. Tama po. Katulong lang po siya. Sa bahay namin.
Madalas siyang nagtatanong tungkol sa nanay ni Honghong. Mukhang planado na niya po lahat. Nawaan lang kami dahil wala siyang asawa o anak, kaya hinayaan namin si Honghong na ituring siyang ina-inahan pero mukhang may masama pala siyang balak. Anak ko, Ma, wag po kayong matakot. Posible bang ang sarili ko? Mismong ina ay hindi ko makikilala? Siya ang nagluwal at nagpalaki sa akin. Kung siya ang aking ina, ako ang mas nakakaalam niyan. Wala sa inyong mga tagalabas ang may karapatang manggulo sa amin. Lahat ng ginawa niyo sa aking ina, isa-isa at dahan-dahan, iimbestigahan ko ang lahat. Walang makakatakas sa inyo. At sisiguraduhin kong lahat kayo ay pagbabayarin ko. President Chen, nahanap ko na. Ma, tara na po. po, Ma, uuwi na po tayo sa bahay. Hello? Sige, papunta na ako agad. Ma, may kailangan lang asikasuhin sa kumpanya. Sa main bedroom po kayo matutulog ngayon? At magpapadala rin ako ng mga gamit sa tulong ng assistant ko. Magpahinga po kayo ng mabuti. sige, lumakad ka na. Kaya kong alagaan ang sarili ko, sige na, lumakad ka na. Sa loob ng maraming taon, hindi ko naalagaan si Cheng Layer, kaya siya nagkaroon ng sakit sa sikmura. Anong ginagawa mo rito? Doon ang punta para sa mga gustong maging janitress sa likod na pinto? Bawal pumasok dito. Naghahanap po kayo ng janitress? Oo nga pala, maaari akong magtrabaho bilang tagalinis para maalagaan ko si Layer araw-araw at matulungan ko pa siya sa kanyang trabaho. Haha. Medyo may edad na po kayo. Ang trabaho ng tagalinis dito ay hindi madali. Kaya ko po ang kahit ano, masipag po ako, kahit maliit lang ang sahod ay ayos lang po. Sige po. Sagutan mo itong form at magsimula ka na agad sa trabaho. Maraming salamat po. Uy, nabalitaan nyo na ba? Nahanap na ang ina ni President Chen. Siyempre, isa siyang Empress Dowager. Kailangang igalang at asikasuhin natin siya sa hinaharap. Hindi ko maaaring hayaan na malaman nila kung sino talaga ako. Ayokong maging pabigat kay Layer. President Chu, para sa kolaborasyong ito, handang-handa ang Sanshi Group at labis kaming umaasa sa pakikipagtulungan sa inyong kumpanya. Maraming kumpanya ang nagbid ngayon. Sa ngayon ay ang Sanshi at Tianzhong lang ang nakapasok sa listahan. Pipili kami mula sa inyong dalawang grupo. Aasahan ko ang pakikipagtulungan ninyo. Malapit nang magtanghali. Tara na, tapos na ang trabaho. Uwi na ako para samahan ng mama kong kumain. Tara na po. Chen Kingsong, anong arte ito? Kunwari ay mapagmahal na anak. Gumagawa ka lang pala ng imahe mo. Walang hiyang matanda ka, nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo. Maghanda ka. Ay, hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Kakaluto ko lang ng tsaa na ito. Napakalas naman. Ikaw. Aray. Aray ko. Aray. President Chen, handa na po ang sasakyan. Ang ipinagawang espesyal na garapon ng atsara para sa matandang madam ay dumating na rin. Anong nangyayari doon? Kailangan ko po bang tingnan? Wag na, umuwi na tayo. Sige po. Sino ang may sabing pwede kang kumain dito? Amoy mahirap ka, bumabaho ang buong banyo dahil sa iyo. Kung gusto mong kumain, doon ka sa tapat ng inodoro, doon ka nararapat. Ikaw. Kinakausap kita. Hindi mo ba ako naririnig? Ang bagal mo talaga. Ibalik mo sa akin. Nagagawa mo pang lumaban? Ibigay mo sa akin iyan. Ah, Hinto. Lagot. Si President Chu iyon.
Ang pakikipagtulungan ng kumpanya sa Chu Group ay nasa mahalagang yugto ngayon kapag nakita niya akong ganito. President Chu, mabuti po at nandito kayo. Kakarating ko lang po. At nakita ko po itong si auntie na janitress na aksident na itapon ang pagkain niya. Tutulungan ko sana siyang maglinis. Kaso dahil sa pagmamadali ko, hindi ko sinasadyang maapakan siya. Auntie, pasensya ka na ha, hindi ko talaga sinasadya. Auntie, kumusta po ang inyong kamay? Titingnan ko lang po. Ayos lang ako, wala ito. Salamat sa iyo, Iha. President Chu, ano po kasi? Wala ka nang kinalaman dito. Pwede ka na umalis. Opo, sige po. Maraming salamat, President Chu. Auntie, pasensya na po talaga. Huwag niyo na pong gamitin ang inyong kamay. Gamitin niyo po ito. Hindi niyo na po pwedeng kainin ang inyong pagkain. Ibibili ko na lang po kayo ng bago. Huwag na, Iha. Maraming salamat. Busog na ako. Sandali. Auntie. Teka lang po, ang sugat niyo. Nay, nandito na ako. Nay! Tingnan mo kung ano ang dala ko para sa iyo. President Chen, pumunta po si Madam Chen sa kumpanya. Ma, pabayaan na lang po natin. Nagagawa pa talagang magsinungaling ng ganoon ni Zhang Yong. Akala mo ba ay napakabait mong tao? Dati ay hindi ko naman. Nakitang ganyan ka kabait, tapos ngayon nagpapanggap kang matino. Kapag hindi niya pinatawad si Zhang Yong, humanda ka rin sa akin. Pasensya na po. Kung walang appointment, ay hindi kayo pwedeng pumasok. Sino ka sa akala mo? Kahit si President Chen pa ay kailangang tumawag sa akin ng nanay. Pagkatapos, ikaw ay haharangan ako? Balita ko ay nahanap na ang nanay ni President Chen. Siya na kaya ito? Sa aura pa lang niya mukhang siya na nga. Madam Chen, tuloy po kayo, pasok po kayo. Hump. Nandito ang nanay ni President Chen para bumisita. Narito na si Empress Dowager. Madam Chen, magtsaa po muna kayo. Madam Chen, okay lang po ba ang diin? Madam Chen, tingnan niyo po. Gusto niyo po ba ang mga ito? Ito, pati na ito. Kukunin ko na lahat. Sige po, Madam Chen. Kung nagugustuhan ito ni Madam Chen, maaari ko siyang masahihin palagi. Auntie, ang paso po ninyo sa braso ay kailangan talagang malunasan. Kung hindi ay delikado po kapag na-impeksyon ito, samahan ko na po kayo sa ospital. Naku, hindi na po kailangan, Hija. Talagang hindi na po kailangan. Uuwi na lang po ako at lalagyan ko lang po ito ng gamot at gagaling din. Hindi po pwede, kailangang matingnan iyan. Hello? Ano? Sige, babalik na ako agad. Auntie, may mahalagang asikaso lang po sa kumpanya ko, kaya kailangan ko na pong umalis. Pero ipangako niyo po sa akin, na pupunta po kayo sa ospital para magpatingin. Sige, susunod ako sa iyo. Mamaya lang ay pupunta na ako sa ospital. Siguraduhin niyo po iyan. Oo, tatandaan ko. President Chen, nandito po si Madam Chen sa kumpanya. Nang mabalitaan po ito ng mga empleyado, ay tuwang-tuwa po silang lahat. Naguunahan pa sila na batiin si Madam Chen. Napakagaan po sa loob na makita iyon. Hinto. Hinto sabi. Ay, miss. May kailangan ba kayo? Malaki ang naging problema. May isang mahalagang panauhin ang kumpanya natin na nawalan ng kuwintas na brilyante na nagkakahalaga ng $1 milyong. Wala po akong nakitang kuwintas. Buong araw lang po ako sa banyo at sa pantry. Wala talaga akong nakitang kuwintas. Akala mo ba maniniwala kami na hindi mo kinuha? Kapkapin siya. Sandali, hindi pwede. Hindi ko naman talaga kinuha. Wala kang magagawa, kapkapin siya. Huwag niyo akong pagbintangan. Nagmamakaawa ako sa inyo. Hindi ko talaga kinuha yon. Parang awa niyo na. Huwag kayong ganyan. Hindi ko yon kinuha. Wala akong kasalanan. Ma? Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Nasaan ang nanay ko? Dapat po ay nandoon siya sa banda roon. Nandito po si President Chen. Narito po ang inyong ina.
Ibinili ko po si Madam Chen ng pinakabagong limited edition na bag. Kumuha naman ako ng premium na annual card para sa beauty salon. Nag-book din ako para kay Madam Chen ng Hindi ito isang siya. private image consultant. Teka, Lahat ng mga nagsalita. Ngayon, nalista mo na ba silang lahat? Opo, nalista ko na po. Tingnan niyo ang mukha ni President Chen. Siguradong satisfied siya. siguradong mapopromote tayo at tataas ang sahod. Mabuti. Sabihan ng HR. Tanggalin silang lahat sa trabaho. President Chen, pakiusap. Huwag mong tatanggalin ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa iyo. Umalis kayo. Kung hindi ko lang isinaalang-alang si Chen Hong at ang ilang taon nating pagsasama bilang magkapatid at dahil na rin sa pang-aabuso ninyo sa nanay ko, sisiguraduhin kong pagbabayarin kayo. At ikaw, napakawalang utang na loob mo. Noong bata tayo, ikaw ang pinakapaborito ni nanay. Ang mga damit mo noon ay laging bago. Paano naman si nanay? Kinukuha niya ang mga luma at itinapon mong damit. Tinatahi ang mga ito ng kung ano-ano na lang para may maisuot siya. Ang tanggalin ka sa trabaho at iban sa industriya, yun na ang pinakamalaking awa na maibibigay ko. Kasalanan ko ang lahat. Huwag mo nang idamay si Zhang Yong. Chen Hong, buntis siya ulit. Si Zhang Yong ay may mga magulang at anak na binubuhay. Kapag nawalan siya ng trabaho, paano na lang mabubuhay ang buong pamilya? Chen Hong, halika rito ng mabilis at samahan mo akong magmakaawa sa kapatid mo. Layer, nandoon si nanay sa may hagdanan. Bilisan mo, tulungan natin si nanay. Nay! Layer, itigil mo na ang paghagupit. Nay, kasalanan ko po ang lahat. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Nay, Nay, aalis na tayo. Ihatid niyo agad ang nanay ko sa ospital at isailalim siya sa lahat ng pagsusuri. Pagkatapos kong ayusin ang mga bagay rito, susunod agad ako. Sige po. Chen Hong, ikaw na taksil na babae ka? Nagawa mo pa akong saktan at isinama mo pa si brother para takutin ako. Sobra ka na talaga. Bitawan mo ako. Sasabihan ko si Zhang Yong na hiwalayan ka at palalayasin kang walang kahit ano. teka lang. Bakit? Akala ko ba alam mo na ang salitang hiya? Sa huli, poprotektahan mo pa rin ba ang masamang biyanan mong iyan? Napakabuting tao ng kapatid ko. Hindi sulit na. Sa basurang taong tulad niyan ay marumihan ang mga kamay mo. Ikaw na matandang walang hiya, tinatakot mo pa ako ng diborsyo. Akala mo ba kung sino itong anak mong napakagaling? Mabaho na nga ang hininga at paa, mahina pa sa banyo. Pati anak ko ginagamit mo pang pananakot at gusto mo pang pagsilbihan ni mama ang buong pamilya mo. Hindi na ako magsisilbi sa inyo. Eksaktong tulad pa rin nung bata pa tayo? Ang pagiging palaban mo, hindi pa rin nagbabago. Tama na ate. Naghihintay si mama sa ospital, hayaan na natin sila ang umayos nito. Ikaw, humanda ka sa akin. Ipapagdiborsyo ko si Zhang Yong sa iyo. Ang sasakyan, bahay, mga gamit, pera, at ang bata ay mapupunta sa akin. Sa pamilya Zhang, lumayas ka. Kinalaban mo si Chen Qingsong, hindi kanya tatanggapin. Maging pulubi ka na lang. Ate, gusto mo pa ba ang lalaking ito? Hindi na po. Ang anak niyo na si Zhang Yong ay matagal na palang nang bababae sa sekretary niya at kumuha pa siya ng pera ng kumpanya para itago ang mga ari-arian. Hawak ko ang lahat ng ebidensya rito. Sabihan ng legal department ng grupo na simula sa araw na ito, itigil muna ang lahat ng mga hindi importanteng kaso, unahin yung pagsilbihan ng ate ko. Basta't gusto niya, maghahanda ako ng sapat na sasakyan, bahay at pera, hindi niyo pwedeng apihin ang ate ng Chen Qingsong ko. Tungkol sa bata, huwag na kayong umasa. Bumalik ka at sabihan mo ang anak mo na humanda na siyang mabulok sa kulungan. Halika na ate, puntahan na natin si mama.
Paano nila nagawa iyon? Layer, Gising na po kayo, ma? oo, Ano pong pakiramdam nyo? May masakit pa po ba sa inyo? wala na. Layer, nasaan ang ate mo? Layer, huwag mong sisihin ang ate mo. Sa loob ng maraming taon, nahihirapan din sila. Hindi rin madali para sa kanila. Hi, kasalanan ko rin dahil wala akong silbi. Hindi ko man lang kayo nabigyan ng maayos na buhay. Ma, pumanig siya sa ibang tao. Tinrato ka ng masama ng ilang taon. Ituturing niyo pa rin ba siyang anak? Hindi pa naman malinaw ang isip ni Ma. Ang taong si Jang Yong na iyon. Dahil lang sa may pera siya? Hindi lang isang beses o dalawa niyang minamalit ang ate mo. Nakita iyon lahat ni Mama. Ang ate mo, dahil sa naranasan nating mahirap na buhay noon, sinubukan niya lang naman na humanap ng matatantungan. Sa totoo lang, nagdurusa rin ang puso niya. Hi, siya ay palihim pang nagsisingit ng pera sa ilalim ng una ni Mama. Ang lahat ng perang ito ay naipon niya dahil sa kanyang pagtitipid. At ang lahat ng ito ay paunti-unting itinabi ni nanay para sa kaniya. Kay Zhang Yong, hindi siya taong mapagkakatiwalaan. Kaya ang ate mo, sa huli ay sarili lang din niya ang aasahan, kaya kailangang magplano ng maigi. Ang nanay para sa kaniya. Anak, ang pagkakawala mo noon sa aming mga puso ay nananatili pa ring isang malaking sugat. Nagsisisi ang iyong mga ate na hindi ka nila naisama sa loob ng sasakyan noon. Itong sakit na ito ay hindi nila kayang balikan. Bilang isang ina, nasasaktan din po ako. Anak, kasalanan ni nanay. Ako ang dapat sisihin sa lahat. Narinig niyo po ba lahat iyon, ate? Tuloy ka po. Nanay, Tahan na, huwag ka nang umiyak. Tama na yan, matatanda na kayo. Bakit umiiyak kayong lahat na parang mga batang pusa? Nga pala ma, pagkalabas niyo ng ospital, dadalhin ko po kayo sa dati nating bahay para bumisita at maglibang. Sa dating bahay? sa dati nating bahay? Dati nating bahay? Ma, hindi ba ilang taon na ang nakakalipas mula nang ibenta iyon? Ilang taon na ang nakakalipas, binili ng kumpanya. Ang buong lupain ng gramo ng Chen, kasama na ang dati nating bahay. Ipinatabi ko talaga iyon sa kanila, at ngayon ay naibalik na ito sa atin. Totoo ba yan? Ay, napakabuting balita niyan. Sa totoo lang, matagal ko na talagang gustong makita ang mga dati nating kapitbahay. Hindi ko na alam kung kamusta na sila. Mabuti naman at ganito, hahaha ay, napakasaya ko, hahaha. Ma, meron kasing biglaang emergency meeting sa opisina, kailangan ko lang magpakita sandali. Mauna na po kayo doon. Susunod agad ako sa dati nating bahay. Mabilis lang ako. Sige, sige. Ma, may usapan kami ngayon ni attorney. Tungkol sa divorce namin. Baka mahuli rin po ako ng dating. Sige lang, ang mga kailangan niyong gawin, yun ang mahalaga. Kaya ko naman mag-isa. Bibisita lang naman ako doon. Huwag kayong mag-alala sa akin. Asikasuhin niyo na ang mga trabaho niyo. Sige po. Sige na, lumakad na kayo. Opo. Binata, itabi mo lang dito. Gusto ko munang maglakad-lakad ng mag-isa. Napakaaliwalas. Hala, punong barangay. Punong barangay. Ako po ito. Bumalik na si Guixiang. Oo, yan Guixiang. Sa wakas ay nagbalik ka pa, tamang-tama. Magmadali ka. Ang puntod ng pumanaw, mong asawa ay ilipat mo na. Iyang luma ninyong puntod na nakaharang doon ay nakakaapekto sa buong plano at swerte ng aming baryo. Bilisan mo. Punong barangay. Iyang mga sinasabi nyo, naiintindihan ko po iyan. Para sa pagunlad ng baryo, magandang bagay po iyan. Nararapat lang na ilipat ang puntod. Pero nasaan po ba ang libingan ng pamilya Chen? Pag-uusapan namin ito ng mga bata, pumili lang kami ng petsa at ililipat na namin po ito. Ililipat saan? Nanaginip ka ba? Sa libingan ng pamilya Chen, tingin mo ba karapat-dapat kayo doon? Maghanap ka na lang ng bakanting burol. Itapon mo na lang iyan kung saan-saan. Nakuha mo pang maging pihikan?
Punong barangay, parang hindi naman yata tama ang sinasabi nyo. Ang pumanaw kong asawa ay tunay at lehitimong miyembro ng gramo ng Chen. Nagsilbi siya para sa gramo ng Chen. Bakit hindi nyo kami papasukin sa libingan ng gramo ng Chen? Bakit ka mo? Dahil ang pamilya mo ay wala man lang anak na lalaki na magpapatuloy ng inyong lahi. Sa lahat ng pagkukulang, ang walang tagapagmana ang pinakamalala. Kayong mga walang anak, hindi karapat-dapat sa libingan ng mga ninuno. Iyan ang lumang tradisyon. Ito ang matandang tradisyon. Punong barangay, may anak na ako, bumalik na ang anak ko. Ha 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 ha. Sinabi niya na bumalik na ang anak niya? Sinong hindi nakakaalam sa anak niya na 20 taon nang nawawala? Baka matagal na iyong wala na sa ibang lugar. Sinong niloloko mo? Mga kapatid, huwag niyo siyang pakinggan. Tara. Opo. Ngayong araw na ito, huhukayin natin ang libingan na nakaharang sa daan at palalayasin siya kasama ang pumanaw niyang asawa mula sa gramo ng Chen. Punong barangay, sinasabi ko sa iyo. Ay nako, ang anak ko. Ay nako, punong barangay, sinasabi ko sa iyo, ang anak ko. Sigurado ka ba na ang matandang babaeng iyon ay nasa gramo ng Chen? Pagbabayarin kita kapag niloko mo ako. Tinanong ko ang aking ate. Sabi niya, nasa gramo ng Chen daw ang nanay ko. Galingan mo ang pag-arte. Pagdating doon, hingan mo ang kapatid mong lalaki ng pera para sa akin. Magkano na naman ang natalo sa iyo sa sugal? Ano ba? Huwag kang makialam sa mga usapang lalaki. Makikita mo kung ano ang gagawin ko sa iyo kapag hindi ka nakakuha ng pera. Ay nako, punong barangay, sinasabi ko sa iyo, talagang bumalik na ang anak ko. Andoon siya. Bilisan mo. Bilisan mo. Bilisan mo. Ay, mama, iligtas niyo po kami. Hinahabol na po kami ng mga naniningil at parurusahan kami kapag hindi kami nakabayad agad. Umiyak ka na. Kapag pumalya ang acting mo, ibebenta kita para sa pera. Nay, tulungan mo naman po kami. Naibenta na ang matandang bahay para mabayaran ang inyong mga utang. Ngayon ba ay gusto niyo pang hayaan akong mapahamak ng husto para sa pera? Wala na akong pera. Nanay, ma. Si Chen Kingsong, ma. May anak ka pang pinakamayaman sa bansa. Makiusap ka naman sa kanya. Humingi ka ng ilang milyong dolyar na panggastos. Napakaliit na bagay lang yan para sa kanya. Ganyan din ba ang iniisip mo? Hi! Kasalanan ko dahil hindi kita napalaki ng maayos. Naging katulad ka rin niyang walang utang na loob at walang puso. Hala? Parang mali naman po yata ang sinasabi niyo. Pamilya pa rin naman tayo. Anong masama kung hihingi ng kaunting pera? Pamilya? Ayos lang kung ako. Ang ginaganito nyo, pero pati si Layer sinasaktan nyo. Nakalimutan mo na ba? Sige na, tumigil ka na sa pag-iyak. May natitira pa akong ilang $10,000. Nainipon ko sana para kay Layer kapag nahanap ko siya. Nagagamitin sana para sa pag-aasawa niya. Ngayong mukhang hindi na ito magagamit ni Layer. Pagbalik ko ay kukunin ko ito para sa inyo. Teka. Ilang $10,000 lang. Ginagawa mo ba kaming pulubi? Ayaw mong makinig sa maayos. Puwersahan ang gusto mo. Tawagan mo na ngayon si Chen Kingsong at humingi ka ng pera sa kanya. Kung hindi, walang sino man ang makakaalis dito. Tawagan mo siya. Tawagan mo na. Tumawag ka. Tumawag ka sabi. Ikaw. Chen Yue, talagang gusto mo akong saktan. Ikaw, kasalukuyang kasama ni punong barangay ang kanyang mga tauhan at hinuhukay na nila ang puntod ng tatay mo. Susubukan ko siyang pigilan habang kayo ay nagkakagulo pa rin dito. Ituturing ko na hindi kita naging anak. Umalis ka. Uy, ikaw. Hindi mo ba narinig? Huhukayin nila ang puntod ng tatay ko. Hello? May masamang nangyari. President Chen, ang matandang ginang sa gramo ng Chen, ay kinakawawa ng ibang tao. Ano? Ma, hintayin niyo po ako. Punong barangay, hindi nyo pwedeng hukayin ng puntod. Hindi nyo pwedeng gawin niyan. Sino ang may lakas ng loob na gumawa niyan? Yan, Guik Siang. Huwag ka nang magmatigas diyan. Hindi ito basta paghuhukay lang. Pagdating ng perang mula sa investment, bibigyan ka ng nayon ng pondo para sa relokasyon. Sapat na iyan para sa habambuhay mong kaginhawaan. Pondo sa relokasyon? Sigurado ba ang sinasabi mo? Siyempre naman. Kung ganoon, magkano ang ibibigay nyo? $1,000,000. Hindi ka pa nakakakita ng ganitong kalaking pera, di ba? $1,000,000? Sus Mariosep ko. $1,000,000, ma. Kapag nakuha ko ang perang ito, makakaahon na ako sa hirap. Mabibigyan ko na si Yue ng magandang buhay at hindi na niya kailangan na sumama sa akin sa pagtatago sa mga utang. Huwag mong babanggitin si Yue. Sa dami ng taong isinama mo siya, naranasan ba niyang maging maayos ang buhay? Ngayon, gagamitin mo ang labi ng kanyang ama para pagkakitaan at ipagasta kay Yue.
Magiging panatag ba ang loob niya sa paggasta niyan? Isang malaking kasalanan ito. Wala na naman ang tao. At makakakuha pa tayo ng $1,000,000. Kung ayaw niyo ang pera, kukunin ko ito. Punong barangay? Huwag kang makikinig sa kanya. Matanda na siya at naguguluhan. Menor de edad ang asawa ko kaya. Bilang manugang, parang anak na rin ako ng pamilya. Ako ang masusunod sa bagay na ito. Hukayin niyo. Bilisan niyo ang paghukay. Subukan niyo. Tingnan natin kung sinong mangahas. Anong ginagawa mo? Umalis ka rito. Sinumang mangahas na galawin ang puntod ng asawa ko ay kailangang dumaan muna sa ibabaw ko. Sige na. Yan Guixiang, sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Kung hindi ka tatabi, huwag mo akong sisihin kung parusahan kita. Sinumang mga has na humawak sa nanay ko ay makakalaban ako hanggang sa huli. President Chen, alam mo ba kung sino talaga ang binabanggit mong si President Chen? Ang nakalibing sa puntod na ito ay ang sarili niyang ama. Mangangahas ka pa bang galawin ito? Ha 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 ha. Sinasabi mong ang nakabaon dito ay ang ama ni President Chen? Kung ganoon, lolo niya, pala ako. Huwag kang magpanggap na makapangyarihan dito. Layas. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na rito, bilis. Kung ang nakabaon ba dito ay ang ama ni President Chen, itanong niyo sa kanya, siya ang higit na nakakaalam. Kapag nakuha ko na ang pera, ay makakalayo na ako ng tuluyan. Si Chen King-song naman, gaano man siya kalakas, mahabol pa kaya niya ako kahit sa dulo ng mundo? Anong mga pinagsasabi mo? 20 taon nang nawawala ang kapatid mo. Hindi pa natin alam kung buhay o wala na ba siya? Kaya huwag kang kumuha ng kung sino-sinong kamag-anak. Dahil ayaw mo sa mabuting usapan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Sige, simulan na. Ilayo niyo ang 2 babaeng ito na paharang-harang sa daan. Anong gagawin niyo? Anong ginagawa niyo? Tigil! Tigil! Layas! Si President Chen nga talaga. 20 taon na ang nakakalipas. Kung hindi dahil sa sakripisyo ng aking ama, ay hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ng gramo ng Chen ngayon. Hindi ko rin alam kung kayo ay makakatayo pa rito sa harap ko. Dahil ayaw naman pala nila makalibing ang kanilang mga ninuno kasama ng aking ama. Kung ganoon, ay pauwiin na ang mga ninuno nila mula rito. Masusunod po. President Chen, siya po iyon. Ang batang ito ang nagpasimuno ng gulo. Nagamit lang din po kami. President Chen, nagkamali po kami. Kami po ay nabulag lang ni punong barangay. Nabulag kami sa katotohanan. Wala kaming utang na loob. Parang awa niyo na po. Maawa po kayo. Huwag niyo pong hayaan ang mga ninuno namin na mabulabog ang kapayapaan. Noong binili ko ang buong gramo ng Chen, ito ay para maibigay ang pangangailangan ng nanay ko. Para pagdating ng tamang panahon ay makabalik siya sa lugar na kinagisnan niya, kasama ang dati niyang mga kapitbahay na mamuhay ng matiwasay. Mukhang wala na itong kabuluhan pa. Bawiin ang lahat ng lupa rito, baguhin ang plano, at paalisin ang mga taong iyan sa lupaing ito. Naiintindihan ko po. Layer? Nay! Nay, patawad po. Nagkamali ako. Binigo ko si tatay. Binigo ko po kayo? Binigo ko si Layer? At ang ate ko. Ang labo ng isip mo. Pangalawang ate, yang mga sugat mo, kagagawa ni Niusan iyan. Ay hindi ba? Sugat? Anong sugat? Patingin si nanay. Kailangang makita ni nanay. Bago pumunta si Niusan sa gramo ng Chen, tumawag siya sa akin. Sabi niya, marami raw siyang utang. Pinupuntahan na sila ng mga naniningil sa bahay. At sinaktan pa raw niya si pangalawang ate. Gusto niyang humiram sa akin ng pera para pambayad sa utang. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ito ni nanay. Wala akong kakayahan. Kaya kayong magkakapatid ay naghirap ng ganito. Pati ang ating Yueyo ay nakatagpo ng ganoong klaseng tao. Nahihirapan ka na, anak ko. Pangalawang ate, tatanungin kita. Ang tulad ni Niusan na isang basura, gusto mo pa ba sa kanya? Bukod sa saktan ka at alipustahin ka, ano pa ang kaya niyang ibigay sa iyo?
Huminto ako sa pag-aaral noong 15 taong gulang pa lang ako. Wala akong pinag-aralan o kakayahan. Bukod sa kanya, sino pa ang tatanggap sa akin? Yue, tingnan mo si mama. Dati, mag-isa lang din si mama. Pero hindi ba't naitaguyod kung kayong tatlong magkakapatid para lumaki ng maayos? Anak, hindi mahalaga kung wala kang alam na trabaho. Sumama ka kay mama at mag-aral gumawa ng mga sitsirya. Basta tayo ay nagkakaisa ng layunin at nagtutulungan ng husto. Walang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Dapat tayong magsumikap para sa mas magandang buhay. Layer. Nagtatago si Niyo-san sa Century Subdivision. Sa gusali na pang-8, Unit 300. At 3. Matutulungan mo ba ako? Sabihin sa mga nagpapautang na si Niyusan ay naroon sa lokasyong iyon at sabihan silang huwag siyang tantanan. Masusunod po. President Chen, naku, hindi maganda ito. May trader tayo sa loob. Nag-leak ang bid document natin. Natalo tayo sa bidding. Layer, may nangyari ba? Wala po, ma. Malit na problema lang po. Ipapasundo ko muna kayo. Sa assistant ko pa uwi. Pupunta muna ako sa kumpanya para asikasuhin ang trabaho. Sige, mag-ingat ka. Ma, wag na kayong mag-alala. Magpahinga na po kayo ng maaga. Hi, kalahating buwan na. Araw-araw na nasa kumpanya si Layer. Paano na lang? Ang kalusugan niya? Ano kaya kung magluto tayo ng mga paboritong pagkain ni Layer at bisitahin siya sa opisina? Sige, tara na. Salamat sa inyong pagtatrabaho. Magpahinga muna kayo. Kumain muna kayo ng merienda. Salamat sa inyong lahat, haha. Walang anuman po. Ma? Ma, sa pagkakataong ito, parang mahihirapan na po talaga tayo. Anak, hanggat buhay tayo at hindi sumusuko, ay walang hindi kakayanin na bundok apoy. Auntie, kayo po pala iyan. Haha. Mukhang uulan na po. Ihahatid ko na po ba kayo? Sige. Maraming salamat. Auntie, kumusta na po ang pakiramdam nyo? Naku, maayos na ako. Ang anak ko kasi, dinala ako sa ospital para magpatingin. Sabi nila ay wala namang dapat ipag-alala. Salamat nga pala sa iyo, Iha. Walang anuman po. Hahaha. Iha, paalam na. Baby po, Auntie. Pa, Tungkol sa pagtatatag ng pinakamalaking canned food industrial park project sa bansa. Kumusta na ang progreso? sa ngayon, may 2 kumpanyang nakapasok. Ang Tianzhong sa industriya ng pagkain ay may malalim na pundasyon, pero ang kabuuan ng Sanshi ay mas malakas ang kakayahan, maayos at matatag ang kanilang pamamalakad. Sa totoo lang, personal akong mas pabor sa Sanshi. Sige. Nabalitaan ko na ang Sanshi ay nagkaroon kamakailan ng trader sa loob, kaya nagka-problema sa bidding. Kung ang kanilang pamamahala ay may ganito kalaking pagkakamali, siguro ay hindi sila angkop para sa ating pangmatagalan at madiskarteng pagtutulungan. Tama po kayo pa. Anong ganito kabango? Ang amoy na ito. Si Sister Xiang ba ito? Si Sister Xiang? Dati siyang accounting sa pabrika. Hindi lang niya ako pinahiram ng pera sa panahon ng pangangailangan para pambili ng gamot ng lola mo. Tinuruan din niya ako magbasa at maging mabuting tao. Nang bumuti na ang buhay, nagtayo ako ng maliit na pabrika. Paulit-ulit ko siyang pinakiusapan, pero hindi ko siya makuha. Kung ganoon, siya po ba? Pagkatapos niyon ay bigla na siyang nawala. 20 taon ko na siyang hinahanap. Ang atsara na ito, siguradong gawa niya ito. Hindi ako magkakamali. Nasaan na siya? Kababa lang niya ng sasakyan po. Tara, puntahan natin siya. Auntie? Po, Neng, may problema po ba? Sister Xiang, ilang dekada na nakalipas. Ako ito, si Dawei, ang True Dawei ni Food Factory. Sister Xiang. Dawei? Ikaw pala si Chu Dawei.
Naku, naging matagumpay ka na pala. Napakabuti niya ng galing. Ipagpatuloy ang trabaho. Boss Chen, nahanap na namin ang kumuha ng impormasyon ng bid. Sino? Si Zhang Yong po. Zhang Yong, ang luma at bagong mga kasalanan niya? Oras na para pagbayarin siya sa lahat ng ito. Salamat sa iyo kaibigan. Dahil sa tulong mo, hindi mo lang dinala ang bidding document, pati ang iba pang mga lisensya ng Sanchi Group ay dinala mo rin. Napakaswerte ko talaga. Ahaha. Wala siyang pakialam kahit sa sarili niyang pamilya, kaya huwag niyo kaming sisisihin kung humanap kami ng ibang mapapasukan. Huwag kang mag-alala kaibigan. Mula ngayon kasama mo na ako sa Jiaogang. Maghahati tayo sa ginhawa. At ang tagumpay natin ay sigurado na. Kinuha sa atin ni Zhang Yong ang 12 pangunahing patente. Dahil dito, ang technical at marketing department ay halos hindi na gumagana. Ang operasyon ng kumpanya ay lubhang naapektuhan at ang ilang mga proyekto ay kasalukuyan ng nakahinto. Tungkol sa mga patenteng nanakaw at mga bidding document, hindi na tayo gagawa ng anumang pagbabago. President Chen, ito po ba ay... Pero po, hindi ito maaari. Siguradong nananakaw ito ng iba. Huwag na itong galawin. Ipauubayan na lang natin ito sa kapalaran. Mag-focus na lang kayo sa pagsasaliksik sa bagong proyekto ng kumpanya. Sir Secretary Lee, ako po si Tianzhong ng Jiaogang. Si President Chu po ba? Ano po? Itinigil na ang bidding? Pwede ko po bang matanong kay President Chu bukas kung... sige po. Walang problema. Opo, pasensya na po sa istorbo. Nakakainis. Nasa harap ko na, nawala pa. Bago ang lahat, dahil sa ilang maruming kompetisyon sa industriya, itinigil muna namin ang bidding. Sa pagkakataong ito, bibigyan ko kayo ng isang pantay na pagkakataon kung saan may papakita nyo ang tunay nyong galing. Ang bid documents ay pwedeng kopyahin, ang mga data ay pwedeng pekein, ang mga PPT ay pwedeng gawing napakainganyong tingnan, pero ang konsensya ng isang negosyante ay hindi kailanman mapepeke. Kayong dalawa, simula ngayon sa loob ng isang buwan, maglabas kayo ng produktong kakatawan sa puso ng inyong dilatang pagkain. Pagkalipas ng isang buwan, hayaan natin ang merkado ang maghusga. Ang sales, ang tunay na komento ng mga customer, at ang bilang ng mga bumabalik na mamimili, ang tatlong mahalagang data na ito. Kung sino ang may pinakamataas na puntos, siya ang mananalo sa pakikipagtulungan sa Chu Group para sa isang malawak na partnership. Dapat tanggapin ng matatalo ang resulta nang walang reklamo. Pagdating sa mga strategy sa marketing, sa lawak ng distribusyon, sa pagkontrol ng gastos at sa bilis ng produksyon, kami ang talagang lalamang sa Sanchi. Napakadali lang ito para sa amin. Ma, Leia, pagod ka ba? Halika, kumain ka muna para malaman mo ang tiyan mo. Sige na. Ma, nagdesisyon na ako. Ang ating produkto ay ito na. At sara ng pamilya Chen. Itong pipino, hindi ibig sabihin na kung matuwid at magandang tingnan ay maayos na, dapat piliin ang medyo pabaluktot. Pati sa paglalagay ng asin, dapat ay sakto lang. Kapag napasobra, ay magiging sobrang pait nito. Pero kung kulang naman, ay mawawalan ito ng lasa. Sa pagbuburo ng mga gulay, katulad din ito ng pagtulog ng mga tao, kailangang hayaan itong mahimlay ng sapat at matagal. Mga walang silbi. Tingnan nyo. Ginamit lang nila ang isang lumang banga ng bagoong para sirain ang ating pinagplanuhang mga marketing strategy. Natalo tayo ng tuluyan. Sige, kunin mo ang resipe ng matandang iyon at ibigay mo sa akin. Gawin mo ang lahat sa anumang paraan. Sige po. Mahal. Alam ko na ang pagkakamali ko, mahal. Magpapakabait na ako at aayusin na natin ang ating buhay. Siguradong hindi mo naman gusto na kapag lumabas ang anak natin ay wala siyang tatay, di ba? Sa paningin ng nanay mo, ang kapatid mo lang ang mahalaga. Iyong receipt niya ng atsara ay para itong balon ng ginto. Handa siyang dalhin iyon hanggang sa huli kaysa ibigay o ipamana sa sarili niyang anak na babae. Hahayaan mo na lang ba na habang buhay tayong umaasa sa iba? At ang pamilya natin ay mamuhay sa hirap? Kapag nakuha natin ang receipt, tayo na mismo ang palihim na gagawa. At kapag kumita na tayo ng pera, mababawi mo rin ang dangal mo
Bakit kailangan mo pang magtiis sa kapatid mo? Sige, Hindi kailanman may isip ni Chen King-song na trinaydor siyang muli ng ate niya na siyang mismong nag-abot ng resiping iyan sa akin. Ha 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 ha. Magaling ang ginawa mo. Heto ang 500,000 dolyar. Nag-invest na rin ako ng 100 milyong dolyar para palakihin ang ating produksyon at kasama ng ating husay sa pagbebenta. Si Chen King-song sa pagkakataong ito ay tiyak ng talo. Ha 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 ha. President Zhao, may masamang balita po. Ang mga produkto na handa na sanang i-deliver ngayon ay puro amag na. Ano? Ano? Hindi ba't sinabihan ko kayo na sundin ng maigi ang formula? Ang formula? Mukhang may problema sa formula. Ang mahahalagang paramento sa sterilization at preservatives ay peke. Ito, President Zhao. Teka. Siguradong totoo ang formula na ito. Si Chen Hong na masamang babaeng iyon. Siya mismo ang nag-abot niyan sa akin. Mga tao, itong walang silbing ito na walang ginawa, kundi magbigay ng problema, itapon siya sa labas at ipakain sa aso. President Zhao. President Zhao. Walang hiya kang babae, niloko mo ako. Zhang Yong, iniisip mo ba talagang importante ka? Nag-divorce na tayo pero binubudol mo pa rin ako? Ang formula na iyon ay panandalian ko lang na inimbento. Nilagyan ko lang iyon ng kung ano-ano para pagtripan ka. Hindi ko akalain na sa sobrang gahaman mo, ibinigay mo talaga iyon sa kanila. Deserve mo ang napala mo. Hindi tama ito. Hinto. Bilis, huminto kayo. Hinto, itigil niyo muna. Nay, bakit po? Anong problema? Iba ang amoy nito. May kakaibang amoy ito. Problema ito sa hilaw na materyales, bahagyang lumampas sa limitasyon ang chemical na sangkap, pero nasa loob pa naman ito ng safe na limitasyon, nagmamadali tayong i-deliver ang mga ito. Sa totoo lang, wala naman itong masyadong magiging problema. Hindi ito maaaring ilabas sa factory. Sira ang mga produkto at kapag ibinenta natin, masisira ang ating pangalan. Parang nanluloko na tayo niyan. Mabibigo natin ang mga taong bumibili nito at mas mabibigo natin ang sining at galing na iniwan ng tatay mo. Tama ka, Nay. Tirain ang lahat ng ito, walang ititira kahit isang bote. President Chen, pero nagkakahalaga ito ng 10 milyong dolyar. Pwede nating gawa ng paraan ng kaunti para maibenta pa rin. Huwag na kayong magsalita, itapon yan. Itapon na. Ihanda ang mga gamit, magsisimula tayo ng live stream. Opo, sir. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Chen King-song. Dahil ang aming mga hilaw na materyales ay nagkaroon ng kaunting problema, ngayon lang ay sinira namin ang mga produktong nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar, hindi kami makakapag-deliver sa takdang oras. Maaari po kayong mag-apply para sa refund. Sabi ng nanay ko, sa pakikipagkapwa-tao, sa negosyo o sa paggawa man ng atsara, dapat ay tapat ka sa sarili mo at tapat ka sa madla. Kami na ang papasan sa pagkalugi, pero hindi namin sasayangin ang inyong tiwala sa Sanshi Group kailanman. Kung ang batch ng order na iyon ay hindi nasira at naipadala sa takdang oras, panalo sana tayo. Ngunit mawawala sa atin ang ating prinsipyo bilang tao. Tila ba, tayo pa rin ang nanalo sa pagkakataong ito? Bakit ka nagmamadali, President Zhao? Tabla pa lang tayo sa ngayon. Ang huling tagumpay ay nakasalalay sa dalas ng pagbili muli. Tapos na, ang produkto natin ay umaasa sa mga patalastas at murang presyo. Pero pangit ang lasa at puno pa ng mga dagdag na kemikal. Wala talagang bibili sa ikalawang pagkakataon. Nanalo tayo. Iha, kayong mag-ina ay gumamit ng konsensya at sarap upang manalo sa labanang ito at nakuha niyo rin ang aking pinakamataas na respeto. Masaya akong makatrabaho kayo. Salamat po, President Chu. Hindi po namin bibiguin ang inyong tiwala. President Zhao, may kanya-kanyang paraan ng kompetisyon sa negosyo, ngunit ang paggamit ng produktong mapanganib sa kalusugan ng mga mamimili ay labag na sa batas at sa pamantayan ng moralidad. Zhao Gang, aresto ka sa hinalang pagnanakaw ng mga sekreto sa negosyo, pati na ang produksyon at pagbebenta ng mga peking produkto. Ito ang lahat ng mga ebidensya ng paglabag nila sa batas.
Nay, kain na po tayo. Nandiyan na. Oh, luto na ang pagkain. Haha. Aba, ang daming handa sa mesa. Ang bango. Ate, sino ang nagluto nito? Siyempre, si Yueyue. Ang galing na talagang magluto ni Yueyo ngayon. Talaga po? Halika, maupo na kayong lahat dito, Yueyue, at matikman ang niluto mo. Sige, upo kayo. Napakahusay naman. May regalo ako na gustong ibigay sa inyo. Itinatag ko ang Xiangxiang Food Limited Company. Mapupunta sa inyo ang 50% ng shares at ang dalawang ati-ate ay tig 25% bawat isa. Ito, kasama rin po ba kami rito? Ate, mula ngayon gawin nyo lang kung anong gusto nyo, maging masaya lang kayo, ang nakababatang kapatid nyo ang bahala sa inyo. Kami ni nanay, ang laging magsisilbing matibay ninyong suporta. Sige. Ang mga anak ko ay ganap na ngang lumaki. Malalaki na kayo. Hahaha. Mabuti. Napakabuti. Nanay. Napakabuti. Nanay. Hahaha. Magaling. Hahaha. Malalaki na kayong lahat. Hahaha.